Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Sogod 104.7 FM. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Philippine Standard Time, alas 9 minutos gikan sa alas 3 sa hapon. Dali girl, mag-TikTok na ta. TikTok? Kanang uso karon? Di man ko kaya ba masayaw, uy? Dili ni sayaw-sayaw, uy. TikTok pa, as in technology talk. Diin imong mapati ang nagkadaiyang impormasyon o kalampuan sa teknolohiya, ilabi na sa agrikultura, climate change o guban pa. Hala, timing kaayo niya ron masulbad ang mga problema sa katawhan, labi na sa pagpanguma. Busa aw hagas sabag imong mga higala nga mag-TikTok na ta. Aniya na ang pinakabago nga programa bahin sa nagkadayang teknolohiya. Ihatod kaninyo sa Radyo Pilipinas Sugod uban sa Visayas State University, Baybay City. TikTok. Magpanalipod sa kinaiyahan, mga kalihukang kapanginabuhian, malungtaron nga mga gawi alang sa ekonomikanhong kalampusan. TikTok. Kini og uban pa idalit sa mga eksperto sa nagkalain-laing natad. Uban kanamo matagal alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon dinhi sa TikTok. Curious ka ba sa tanang butang? Gusto mo ba na mabunay? Imong kahibalo sa klase-klaseng kinaiyahan o panginabuhihan man, siyensya o teknolohiya. Dili ka na mo pasagdan sa pagkabot sa kalampusan. Kauban nato
para sa kalambuan. TikTok, TikTok na ta, mag-TikTok na ta. Mag-TikTok na ta. Yes, mayong hapon. Good afternoon. Mayong hapon kanatong tanan. Adlaw nga Martes, mga gala, katapusang adlaw sa buwan sa Hunyo, tuig 2026. Wow, nga nagapaspas no, nga itong panahon for 2026, no? Unom na kabuwan ang nahuman, no? Another 6 months and 2027 na. Nga na jud kapaspas mga gala. And maayo nga itong panahon din sa Southern Leyte. Good news, no? Kay kagahapon kung ato nga itandi ang ato nga panahon medyo aduna gyud pag-uwan, no? But pahinumdom naman nato sa atong mga kaigsunan nga mag-amping labi na kay grabe ang ato nga kainit. Welcome sa ato nga tulumanon ang programa nga Tech Talk. Of course, ato nga makauban ang ato nga partner diha sa DYDC FM sa Baybay City, si Mama Micaela Gongora. Yes, Mama Mikay, kumusta? Good afternoon mo diha and sa kalambuan sa dakbayan sa Baybay. Yes, Ma'am Dalia, good afternoon, maadjong hapon. Ingon man sa kinatibukang puwersa sa Radyo Pilipinas sugod sa atong mga katektok diha sa probinsya sa Southern Leyte. Good afternoon, maadjong hapon, maayong pagpaminaw. And of course, sa atong tunghaan diri sa Visayas State University nga gipanguluhan sa atong presidente, Dr. Pros Ivy Yepes. Maadjong hapon, maayong hapon. VSU and Baybay City, Leyte. Sa itong mga katekto ko sa diri sa mga pirmi nagsubaybay ng atong tulumanon matag alas 3 kutob alas 4. Oo, Lunes hangtod Huwebes. Oo, sa mga nagpaminaw maparadyo man o via Facebook Live mga higala, we are live sa VSU DYDC 104.7 o Radyo Pilipinas sugod nga Facebook page. Sa makausap pa madyong hapon, maayong hapon and ubanimi ninyo kutob alas 3:50. Nini nga itong tulumanon TikTok katod kaninyo sa DYDC FM o Radyo Pilipinas sugod. Sa kanan sa Station Manager Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora, anyo makauban karong Martes nga edisyon na itong tulumanon TikTok. And Ma'am Dal. Yes, Ma'am Dal. Yes, oo. Well, din sa puwersa sa Radyo Pilipinas sugod. Oo, ato ding makauban no sa pikas sa lawak no sa atong studio si Kuya Noel Palogod o sa ngalan sa atong station manager kini inyong Sir Lindo Alaras, kini inyong makauban si Dalia Oreta sa Radyo Pilipinas sugod. Yes, Mikay, kinsa may atong bisita this afternoon. Murag excited naman ta kinsa atong bisita this afternoon. Oo, no? So, usa sa atong mga aktibo nga department diri sa tunghaan nato sa VSU, ang Department of Agronomy. Aron hisgutan kining kalabot bitaw, Ma'am Dals, no, sa goat farming and forage production in marginal environment. So, murag magano ta na maka-question ta ngano nga goat farming and then sa Department of Agronomy. So later on ato na siyang tukion. And Ma'am Dali, ato usab nga abi-abihon no ang atong bisita karong haponon si Sir Marciano Tangpos, usa ka PhD student sa Department of Agronomy. Maayong hapon kanimo, sir. Ma'am, maayong hapon sa tanan ug sa tanan nga naminaw karon sa Facebook Live ug sa mga host niya ning programa. Yes, so siguro ito nang sugdan Ma'am Dals na para ubay-ubay na itong ma-discuss. Yes. Okay, so sir, pwede ba ka maghatag og overview sa atong topic karong kahaponon, kalabot nining goat farming and forage production in marginal environments? Okay, so ang topic karon about goat farming and forage production in marginal environment. Kini naghatag idea sa mga magbabaol for us nga agronomist, sa mga magbabaol nga nagtanom diha og mga humay mais nga pwede ang kanding mamahimo siyang another investment para sa tuang or another income para sa tuang family to support our livelihood. And also naay mga indigenous forage crops nga atong magamit nga ato ra sang makuha diha sa atong palibot, including kani ato ang mga mais and humay nga mga
off-farm by products. Ato siyang magamit nga ato ang ipakaon sa ato ang hayupan nga kanding. So, para magamitan po, sir, no, and kining malesen po ang atong cost sa feed. Yes, ma'am. So, mo din yung pinaka-purpose. So, somehow connected lagi hapon ang atong agronomy and kining sa goat Yes, production or goat farming. Sige, sir, unsa man atong mga teknolohiya, unsa man ang mga pwede masayran sa atong mga suking tigpaminaw kalabot nini. So sa goat farming karon, ma'am, kasagaran sa mga ato ang farmers is native ang kanding nga ilahang gamit. So na ay program karon gitawag nitong hybridization, in which ang native nga kanding ato siyang paupahan sa mga hybrid nga kanding. For example, sa ako ang site dito sa Cebu, ang amo ang native nga kanding among upgrade o among ipaupahan og kaning pure Anglo-Nubian. Ang karakteristik sa mga pure Anglo-Nubian, tag-as sila glawas unya higher og milk yield. So, usap po natong tanaon nga dili lang kay pagpamuhi ang ato ang gitanaw kundi makakuha pud ta og gatas, nutritious nga gatas gikan sa ato ang kanding. And then, so forage production karon, among gina-practice ngadto sa animal science together with our good professor, Professor Oscar Posas. Siya may nagtudlo namo og introduce sa gitawag nato og silage. Ang kaning silage, mao na siya buhaton para in case tang-init na tay magamit nga kumpay. Ang kaning pamagi sa pag-silage, mao ra ni siya og atong burohon ang ato ang available nga mga kumpay nga atong ipakaon sa ato ang mga hayupan in case na ay calamity, na ay init, or na ay mga bagyo na tay ready stock nga pagkaon. So, speaking of kining silage, sir, no, nga pwede na to ipakaon, stock nga pagkaon sa atong kanding. Yes, ma'am. Oo. Unsay pamaagi ni ini? Kay, kuan man lagi, we are talking about, kuan man no, kining forage production para, if sakto ba ko, sir, nga kini nga pamaagi, makatabang pod nga ma-boost ang milk production sa atong native goat? Yes, ma'am. So, atong tukion, para pod bakahibaw ang atong mga farmers o magka-interest po sila in case they are also na sila mga goat, na sila mga kanding. Sige. So, unsa man da ining gitawag og silage production, unsa ang mga pamaagi niini para masayran mo step by step ba or basig o ato lang isibya ang proseso niini. Before na ko ibalik sa Radyo Pilipinas alang sa dugang pangutana. Sige, ma'am. So, ang pamaagi sa silage production, simple na siya, ma'am. Imong kuha ng kumpay, mura ra kag nagkat and carry, imong kuha ng kumpay, pero imo siyang i-air dry para ang katong mga sobra nga tubig mawala sa katong kumpay nga imong gikuha. After ana, imo na siyang i-shredder o imong pinupinuhon. Unya, imo either magkuha ka og plastic nga sudlanan or katong plastic nga na may plastic nga baril di ba, ma'am? Na plastic nga baril nga nakasil na siya. Adto na nimo siya dito iboro. Baril is kining ko ano? Blue nga baril mo kan sulat tubig kuya. Na siya ay available sa market, ma'am, nga naay sealer. So pwede nimo siya gamiton. Unya murag katura imong kuan, ma'am, magkumpay, mag-cut and carry pagka man ibulad, pagka man i-chop na iboro. Ang iyahang lifespan, ma'am, moabot og 8 months. Ang lifespan sa ato ang silage. So kaso lang ang mga gamit lang nato diha, kung mogamit tag plastic, mangita gitag shredder kung ganahan tag paspas nga pag silage or pag cut, or pwede mano-mano nga cut, and then vacuum kung sa plastic. Ato na siya ang vacuum, gamit ang vacuum, kuhaon nato ang hangin. Kay kung di nato kuhaon ang hangin, madaot na siya ang ato ang silage, magka spoilage. Naay mga bakterya diha, for example katong mga bakterya nga makadaot sa ato ang kanding.
So, kung ano day, dili gyud day siya ingon ka komplikado ma'am Dalian or ingon ka lisod ang paghimo ni ini. Kay dili kay kung unsa man ni sir kung nabatay for example ang pag-vacuum or pag-shred ani dili mamao maka-affect ba sa quality sa atong mahimo nga feed? Dili ma'am, ang pag-vacuum, ang pag-shred na to, di lang siya maka-affect. Basta, ang imong gamiton nga shredder, katong pino or naalay gagmay, mga 2 to 3 cm ang gitas-on. Ayaw lang to i-appeal nga katong mga stem nga gahi na kaayo. Kay kung imo na siyang i-appeal, inig-vacuum nimo magisi tong plastic, labi nagdili baga. So, magisi to siya. So, pagkagisi na, masulad og hangin, diya na musulod ang mga bakterya nga makadaot sa imong nga silage. Okay. So, kung magisi, sir, unsa may mahitabo sa imong silage na? Madaot na siya, ma'am. Like, dili na siya fit for Di na, baho na siya, ma'am. baho. Dili na pwede ipakaon sa kanding. Di na, ma'am, kay na sa bakterya nga kadaot na sa tiyan sa kanding. Okay. Mo na ko gusto makuanan masabtan. So, dili gyud ay dapat gyud ay gihapon nung kuan sakto ang atong paghahimo ni ini. Yes, ma'am. Kinahanglan complete anaerobic itawag na to. Wala joy hangin Walay sulod hangin sa atong baril. Mo to nga magpalit sa market ug sa to nga pang seal, sir. Oh, vacuum. Vacuum, ma'am. Shredder? Di katong isil ba? Katong nanay container, ma'am, nga musil na siya. Na siya kuandaan. Oo. Okay. Okay, so daghang kayong salamat, sir. Ako ibalik sa Radyo Pilipinas sugod sa dugang pangutana. Yes, Mikay. Dengan salamat. Dirita sa kini nga atong pag-atiman kini basic laman sa atong question kining pag-atiman nato sir sa ato nga mga kanding na-mention man to nato sir nga doon na tay mga native unya nay lahi nga breed ang imo nga gi-mention kaganina doon na bay kalahian sa lahi aning kanding nga unsa may murag fit or angayan para niining lugara or nabay ingana sir nga kung grabe ka init mao ni si jam type of kanding ato nga angay nga buhion nabay something nga ingana sir Sa particular din sa Pilipinas, ma'am, na kita init og ulan. So typically ang native o kaning introduce na to nga Anglo-Nubian mabuhi agad siya, ma'am. Basta ang Anglo-Nubian lang is there is a certain practices nga dapat elevated ang iyahang balay. Nga layo siya sa iyahang mga tae. Kay ang Anglo-Nubian lang, based ako experience is daling masakit. Unya fragile sila sa mga changing environment. For example, onset of init o offset sa ulan na mga sakit-sakit na, for example, mga ubo, kalibanga. And then, kung onset sa ulan, offset sa init, mura na ang mga sakit-sakit sa diha usahay kay kung grabig tubig, and then bugnaw ang panahon, daghan mga bitok diha makuha diha sa mutapot sa ato nga kumpay. So, pag mutapot na diha sa kumpay, kasagaran sakit gana na ubo. Maghina dahil ng kaon na pagkahuman katong mga sakit niya nga uban mutakboy na sad. So, ang sa pagbuhi lang gid sa Anglo, ma'am, is gitawag na to siya need siya extra care kaysa sa native. Kaya ang native na to is well adapted naman siya sa environment nato dito sa Pilipinas. Ang sa Anglo lang, ma'am, is need siya extra care. Pero we talking about sa iyahang return, makaana ko mga mas higher advantage ang Anglo-Nubian. Yes, ma'am. For example, dire sa Cebu, ma'am, ang bagong lutas na itong Anglo-Nubian, pure Anglo-Nubian, sa laki is 15,000 minimum. Yes, ma'am. Ang bagong lutas na itong bae, 25 to 30,000. Depende sa its Romanos, depende sa color, and depende po sa gitas-on. Muna ang presyo ay karon sa Cebu, ma'am, sa mga Anglo-Nubian. So, kung ato siyang itandi sa native, layo kayo o gitawag na to og income kung mahitungod sa income. Layo ra jud kayo og agwat. So in terms po of milk production sir mas daghaning kining ato nga Anglo kaysa sa native. Ang Anglo, ma'am, grabe ka prolific in terms sa gatas. Depende po sa management ang pagpagatas. Okay.
Sige ma'am. Sige, sir. Pero pag anak na niya ma'am, siya diha nagbuntis na lang siya. Maklaro gini mo ma'am nga ang milk bag sa Anglo dako jud kayo. Okay, I see. Oo. So, kini bang ari ko sa kining ato nga pag-atiman no sa kanding o kining production sa kumpay, sir. Unsang mga duna ba tay mga sukdanan nga gamiton sa pagtimbang sa quality ni ining ato nga mga kumpay? Sa inato nga pamaagi ma'am, wala ra gina siya ma'am. Okay. Basta ang sa kasagaran karon nato if naka-confine ang animals ato ikat and carry. Kung wala naka-confine, kung palagdas sa atong pagbuhi or titering ato rang ipangtugway sa ano si tawag gani sa ato ang lataran nga nay kumpay. Pero basically ma'am, ang kumpay nato ma'am ipakaon sa kanding is 3% sa iyaha nga body. Ang kaning 3% is the dry weight. Yes ma'am. 3% of the total body weight sa kanding mo ato ipakaon sa iya sa muy need niya every day. Everyday yun na. Okay. Yes, ma'am. So, Mikay, suka karon na mo pa nato question, balik diha kanimo. Daghang salamat Ma'am Tals, and of course sa atong bisita karon. So padayon tanong sa atong gisutan nga goat farming and forage production. Sir, mag-ask lang ko kung di ba gaganiha nag-mention na tawgon sa ang atong mga pwedeng source. Yes, Yan atong unsa na sa Bisaya, sir? Kumpay? Kumpay. Yes, Oo. Yeah, kumpay. Oo, so unsa man gyud sir ang pinaka or alternative forage sources or forage crops nga matawag na to nga pinaka maayo or sa nga ipakaon na to or tanan ni sila sir okay fit for the goat. So tara na to ma'am nga makita sa to ang palibot nga palatable sa atong kanding is pwede gina sa ipakaon na to. Pero kung ganahan kita more nutritious, mag-secure kita og for example kita mga pagkaon nga na ay more nutritious. For example, kung high in protein, pwede ta mo pagkaon og kaning mga leguminous. Mga naman tayo leguminous crops, for example kaning mga mani-mani ato ala or pwede sad kaning mga dahon sa mani inig harvest. Pwede na to siya ipakaon. For carbohydrates, pwede arita sa napier, pwede dagami sa sweet corn. Pero mo lagi ning i-process pa siya into sir. Katong silage or diretso lang. Pwede na pwede nimo i-process, pwede sa di mo dili process. Fresh na may pakaon, pwede sa silo. Ang problema lang sa fresh ma'am, daghang mabilin. Ang yaha mga stock, kasagaran nga mabilin ana ma'am kanang mga stock. Ang kaunos kani is mga dahon nga humok-humok. Pero kung nakasilo siya ma'am, tanan na ma'am maubos mahurot na niya tanan. So ang kining silo sir aside sa katong maka-store ta og food no. Yes ma'am. Ang advantage pud ni diyan ni is Mahumok ma'am ang iyang mga pagkaon. but the nutrients nga naa sa mao nga Magyapon. forage crop o kuan gyapon siya. The same ra ma'am. Same ra gyapon sa katong fresh Yes na ilang ma'am. Same ra. kaunon. Only lang ang tubig ra diha mo makuha sa kuan sa silage. Onya ma-prolong lang yung lifespan sa ato nga kumpay which is can be usable kung naay mga calamities. Yeah. Yes ma'am. Or kanang naay labi na sa kanabitong diha sa for example sa Southern Leyte nga kasagaran yung kanabitong tugwayanan sa mga hayop nga ni sir kay Sagbot. kanang pasakan that then kung ting trabaho na or wala na mga jud na kay ilimpyuhan naman na so wala na makaon ang kahayupan so maayo gini siya nga strategy or teknolohiya Ma'am Dalnong at least makastore ta og food sa atong kahayupan and then considering nga wala man daay poy mabag-o sa nutrient content ni ini. Nutrition. How about sa kuan sir sa kung for example kini nga goat nimo di na expose ana nga food mo kaon ba na kay basig kini atong silo ba to sir naa siya distinct or lahi nga taste kumpara sa fresh. Mo nang moagi ta ma'am og ang sa gibuhat na mo sa ansay amo siyang gipaagi og fasting usa ka kananan. Ipaagi gini atong fasting pero dili inanay gid ang pagpa-introduce ato ang kumpay.
dili direct kay Dili pakalit. Di pakalit ma'am kay kung direct na siya ma'am, kuya magba Dili kaon, ounce ba? di mo kaon. Nadyo instances mga kanding nga dili siya mo kaon, pero along the way ma'am, mukaon na gina siya. Oo, good mon. Oh, good mon. Pero labi na kung sagulan nimo og molasses og asin ma'am, humot kayo ang silage. Palatabol kayo sa kanding. Kana imong pag silage, imong sagulan og molasses og asin, humot jud kayo ma'am. I see. Yes, ma'am. Sir, nala ko yung additional nga question ha. Doon na ba'y epekto kung kining ato nga pagpakaon sa ato nga mga kanding kining doon na ba'y effect sa kining mga katambok sa yuta? Katambok sa yuta ma'am. Oh, kanang ang soil, ang nutrients ba sa soil, doon na ba'y mura og effect diha sa ato nga pagpakaon? Kay usually, dinhi sa Southern Leyte, sa gikaingon ni Mikay, no, nga itugway ra nato ng ato nga mga kanding, no, sa mga sagbuton nga area, kanang mga dunay mga daghang mga makao ng ato nga kanding, no, but ang ato nga pangutana kung kining tambukon nga yuta dunay daghan nga mga makao ng ato nga kanting, doon na ba rin effect, no, nila sa ato nga pagpakaon nini sa nutrients ba, sa sustansya nga makuha sa kanding? Ang basically ma'am, ang tambok nga yuta, tambok kinagtanom. So, inguna na nga pamaagi ma'am, mas daghan og kung mas tambok ang tanom, mas nutritious ang tanom sad ma'am. Pero there is an instances, for example, green kay imong tanom, ayaw dili na siya, for example 1 to 2 weeks kad pagpakaon nimo niya green pa kay tanom, dili na siya ilargi pakaon ma'am, kana na siya mga toxic. For example, kung bata pa ang tanom na high siya nitrogen, so naa siya sakit nga makuha gikan sa high nitrogen. Munang usahay ang kanding is mag-bloat. Usa po na siya sa mga natanaw na mo nga epekto kung naay high nitrogen. Usa po na ma'am is naay mga gitawag na to og toxic effect sa ato ang kanding kung pagpakaon tag early rather than the maturity nga maabot sa ato ang kumpay. I see. Kana sa mga toxic ma'am. So at least diri gyud ay magpataka rang taog tugway diha kay pagkangan nga tambok ni nga yuta or bag-uning kuan. So at least imo na mention sir, no, kay ang uban pa nato nga mga farmers pagkangan lang anay ditubo diha nga tanom sagbot pwede na itugway. So at least kasabot sila sa pagkakaron nga dili de pod kinahanglan na mga factors nga i-consider, no, kay do naman day po yung mga chemicals, no, nga pwede nga makadaot diha kan sa ato nga mga binuhi nga kanding. Oo. Yes, Mikay? Oo, no. And since we're talking about goat farming food, sir, no, and then at the same time forage production. Yes, kini pang atong kumpay, sir, or kanus aman ta makaingon nga sakto na or sakto ang atong gina-provide nga food and nutrition to our kanding. Di ba kagana nag-ingon man ka, sir, nga 3% of the body weight sa tong kanding mo na dapat ang iya ma-consume. Dry matter ma'am. 3% dry matter sa tanom. 3% dry matter, 3% of the body weight ang dapat ma-consume sa kanding. For example, ang imuhang kumpay na peer is 65% iyahang gibasaon. So, imo times 3% of the, for example, 20% at 20 kilogram ang imuhang kanding, na times 3% nimo nga pagkaon, i-divide nimo sa 0.65% nga gibasaon mo, kita na siya og 1.5 to 1.7 kilograms of kumpay iya makaon per day. Amo lagi, sir. Oo. Oo. Yes, ma'am.
So dapat takahibaw ta sa timbang sa ato ang kanding. General na siya ma'am nga approach. General na siya nga approach. Pero as a farmer, imo man makita ma'am kung nahurot ba or wala nahurot ang pagkaon. So diha ta mag-adjust. Oh, diha na ka mag-adjust para ang imuhang nga silage nga gihatag di sad mausik. Pero kini nga formula, sir, makaingon na ba kita ni nga enough or sufficient na ni or makakuan na gid ni makatawag ni. Yeah, sufficient na ni sa need sa atong kanding. Yes, ma'am. It is si maintenance. Maintenance na siya sa kanding, ma'am. Nga required. Yes, ma'am. Pero kung ganahan ka magpatambok, ma'am, pwede ka mo-adog pellets. Oh, yeah. Mo ako ma'am. gi-imagine. Oo. Nga mag-supplement gyapon ta. Mag-supplement gyapon kag pellets. If ganahan ka mag-fattening o kanding. Pwede sa lawg sa baboy. Sir, kini ba itong kumpay, kano sa ta makaingon nga quality gini siya or naba po ni inani quality and kano sa ta makaingon nga low quality po ni siya or makainta nga insufficient ni sa need sa lawas sa kanding? For example, arita sa Napier. Ang Napier, ma'am, it is recommended, sa first na itong tanom, it is recommended nga harvest at 3 months old. Sikat pagtanom. The succeeding harvesting is 2 months old. Kaya na diha ang mga maximum nutrient nga makuha sa atong hayop. Muna siya sa Napier. Kung arita sa sorghum, of which muna akong proposed forage, ang harvesting sa sorghum is 75 days after planting. Ang nakaninod sa sorghum is na siya added 20% nga protein ikan sa kernel sa sorghum. Muna siya ang pero basically, ma'am, kung matanaw nimo ang nutritious nga tanom is at its maturity. It's mid to maturity. Kay kung mature na siya, for example, the same makita maka nga magyelo na ato ang forage, dili na siya desirable. And then if over-mature na gid siya, ma'am, mulignified na ato ang stem. Kung mulignified na siya, ma'am, gahi na siya itso. So ang kasagaran dia is daghan kag gihatag pero gamay ra gikaon. Munang daghan og leftover. Kay lignified naman ato ang kumpay nga. Sa fresh form ni siya, sir, no? Yes, ma'am, sa fresh form. Pero regardless og mature or kanang naibata pa ng imong ano da, sir, kumpay, kung i-undergo nimo sa process sa katong silage production, muhumok di ba to, sir? So muhumok siya, ma'am, pero na joy kanding, ma'am, nga pilian. Mao. Abi na ko ana siya. Oo. So dili gyapon siya, kumbaga di gyapon kaunon. Mas desirable gid mag-harvest. Desirable yes, nga kuan. Unsa man, sir? Sige. Na desirable gid nga age sa tanom nga pwede siya kung humok pa iyang stem, dili siya bata pa, di pod siya gulang na, diha na ka makaingon nga pwede na siya harveston. Pero why specific na number of months or weeks? Wala, ma'am, depende sa species. So ato rag yung kitaon, matamatahon Imo hikapon. Depende gid sa species sa tanom, ma'am. Kay lahi man o maturity ang tanom. Okay. Yes, ma'am. So far, sir, no, sa imong study, kanang let's say common nga issues sa goat farming in marginal environments. Ang sa marginal environments, ma'am, poor nutrients gina siya, ma'am, ang yutan niya. So kasagarang manubo dira kaning mga sorghum, mga Napier. Unsa ni sorghum sa local kuan, sir? Dialect. Oo. Siyempre, may nagkailaan eh. Nalimot ko sa local terminology. Pero sa iyang hitsura aning kuan, sir? Mura siya og si tawag man. Kanami ito ipakaon sa manok bitaw na makita nimo sa 7 kinds nga pagkaon sa manok. Kanang gagmay kay ba? Mura magtubo siya, mura siya mais. Murag mais ang ijang. Pero mutiller siya, abot pa sa busa tiller, mubiang siya, ma'am, pares og humay. Yes, ma'am. Prolific siya. Muna iyang certain characteristic, pero wala ko kabalo sa iyang local dialect.
Okay. So, palayon to sir sa imong kuan tong sorghum kuan. Yes, ma'am. Kana siya, ma'am. So ako gi-search mga higala no, di ko familiar, murag wa po ko kitaan nga. Mura siyag mais. Actually, mura siyag mais, sir. Yeah, mura siya mais, ma'am. No? Makita na siya sa mga 7 kinds nga pagkaon sa manok. Na siya diyan. Is this kuan ba ni diri sa ato, sir? Yes, ma'am. Mabuhi na siya, ma'am. Naa ba ni diri? Na ba na? When you search Manipinyol, muna siya may na may mga vlogs. Nag-promote ani. Yes, ma'am. Iyang i-promote mga sweet sorghum, iyang gi-baler. Ang baler is lain sad nga pamaagi sa pag store. Oo. Mura siya upgraded nga buhat sa silage. So kining sorghum plant, sir, rich in what nutrient? Nitrogen na siya kung i-appeal nimo ang iyang Ayang lawas. Okay, dahon. Kana iyang bunga. Bunga. Okay. So, sa to sir, sa to mga kasagaran issues sa goat farming in marginal environments? So ang pagpamuhi lang sa kanding, ma'am, di ginakalik kaya na ang mga sakit-sakit. Muna nga, ma'am, nga ang advice gyud kasagaran is na kay record keeping. Kay kung wala kay record keeping, for example, pananglitan mo onsit na sad sa init, onsit sa ulan, sigurado na ginay mga mutakboy diha labi na native. Kaya ang native bisan tod siya og tolerance sa tong temperature, pero nagi mga sakit nga mutakboy diha. So mao na nga ang advice gid is naay record keeping ka sa time, sa months, and then sa mga sakit nga mutakboy sa imuha nga kanding. Sa kumpay sad, ma'am, ang mga kumpay is, for example, sa Sitaria, sa Mombasa, sa Napier, mutubo naman siya og marginal, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, so yes, Ma'am Dals, pasiguro na kapay pangutana. Yes, diri ko sa Bicay, no, sa kining sa ilang pagtuon ni sir. Doon na ba yung mga hagit, no, or mga challenges nga nakapugong sa ato nga mga farmers sa paggamit ni ining improved forage technologies? Siguro, ma'am, makaingon ko nga challenges diha is lack of information drive. Okay. Yes, Awareness. ma'am. Awareness. Oo. Kay kung ako nga farmer, a typical farmer, mo adapt jud ko na, ma'am, kay pare sa barili nga na ay prolonged drought. For example, 3 months nga mag-drought. So, Labi na kay El Nino, no? yes. Yes. Antod karon sa barili, ma'am, init pa gyapon. So, ang problema dito is kumpay. But kung naatay introduce nga silage, so bisan pag mag-init diha og 3 ka bulan o 4 ka bulan, nya naka-stock na ka og silage pang kumpay. So wala na kay problema. Paabot na lang ka sa ulan para mo regrowth ang katong gikuhaan nimo kumpay. Ang forage sources. Yes, ma'am. Sir, kung ito mo insert lang ko, Ma'am Dalia. Yes, Kung of course. ikumpara ang productivity sa atong goat, kung nagkaon sila sa fresh and then kining sa silo na bay significant difference or kuanra? Same lang. Ang kung in terms sa production, ma'am, kung well provided lang sila during sa pagpakaon nimo og fresh, wala na sa epekto, ma'am. And then well provided po sila sa pagpakaon nimo sa silage, wala na dyan sa epekto. So, in other words, ang kuan lang sa silage, ma'am, is readily available ng mga kumpay in terms na yung mga mga unpronounced nga mga calamities. provided nga imog yung i-check, sir, kuha ba na daot ng imong silage or silo. Oo. Kaya Basin mo daot. ang Mula doon na siya, farmer, ma'am. ang farmer way igong knowledge or for example lang ha, and then basin og mapakaon niya and then daot na dayto, so basin ba og Na it effect. could also na siya dako nga epekto sa imong hayop, di ba? Yes, ma'am. Oo. However, ma'am, in addition, di sa tanan nga forage, imo ma-silage. Sige. For example, among gitry nga to sa animal science, nag-silage mi og
Madre de Agua. In span of 21 days, ma'am, ang iyang baho is Lata. not palatable. Mura siya baho og tabako. Hindi na ganan ang hayop. Also, ang hayop wala dyan ni Wa kaon. na ni kaon. Oh, typically wala dyan ni kaon. Actually, sir, nakabati manggod ko ani no, though dugay na nga panahon kining silage production. Nakabati ko ani sa root crops mura og unsa pa tong year nga dito ko nga ang kinipitang atong kamote, di ba kay mag-harvest man na sir na after 3 or 4 months. Yes, ma'am. And then ang katong ang di ba kuha ng unod and then ang katong galay pwede pa ta magkuha atog planting material for the next cropping season. But what they did, ang putog na successful ba to? Ang galay ilang gi silage. Ang putog have you kuan ani sir? Pwede ra na, ma'am, pero imo sa isang i-air dry kuha og tubig kay kung masobra na og pakaon ang galay, magkalibanga imong kanding. Yes, ma'am. So Based on na-try po experience. ninyo, sir? Yes, ang experience. Okay. So aside sa katong mais, pwede man po ang kining concern no, kining sa humay no? Pwede. O kaning galay, so though kining nga mga sources, forage sources, nagi siya'y specific nga pagproseso. Sir no? Yes, ma'am. Nagano. Oo. So moto nga kung sa galay dapat Air dry Air dry sa sa sadya. tubig. like for how many days Pwede 24 hours na air dry 24 para hours. para kuan gid siya. before Before i-process. process. So motong i-shred na siya sir no. Mm. And then i-make sure na to nga sa baril dili jud masulag hangin Yes, ma'am. para dili madaot ang atong gina-produce ang atong silage production. Oh, ang problema lang gid diha, ma'am, sa silage is kung masudlag hangin, mo arise to mga bakterya. In which katong mga bakterya, ma'am, mo to'y makapalagom sa ato ang forage. Unya di na gid siya maayo nga ihatag sa So tao. dapat sir kausang kananan lang. Kung ma-open na siya nimo, Oo. ma'am, dili na, ma'am. Kung ma-open na siya nimo, it's either 2 days, pwede pa na siya pakaon nimo. Ay, okay. I thought nga, once ma-open na nimo karadlaw, Muna na, oo. Yan, nimo. Dili, Otherwise, so pwede pa siya up to 2 days? Yes, ma'am. Okay. Basin og dali ras ma-spoil ba kung ma-open na gani. Dili ra, ma'am. Marag ma-contaminated na siya. Sir, any other relevant information you would like to share to our listeners? Considering kung ano pala to oras. Sige. So, basically, I would like to introduce a newly innovation on goat. Gitawag siya Caprasarsa. Caprasarsa. Yes, ma'am. A bottled goat meat. Unsa man siya? A Unsa man newly bottled goat meat, ma'am. Bottled goat meat. Yes, Goat meat. So, atong Product na ni? I-process, ma'am. gi-process. Yes, ma'am. You can search. Ito rin. Ano sa tingnan, sir? Caprasarsa. Available na siya sa online. Sarsa. They search. Space, ma'am. Ah, Space ang okay. sarsa. Mm-hmm. It is a Okay. So, unsa man pud ni siya nga innovation, sir? Tagpila man pud ni. tag 250 per 200 ml, ma'am. It purely goat meat na siya, ma'am. So, Pwede siya from gamitong kaldereta. word sarsa, sumura siya kaldereta mem no. Goat in a sauce, ma'am. Okay. So, kaldereta, fritada, kana murag gutom na Yes, noon ma'am. ko. A combination. Okay, so kini siya nga technology, sir. So mura tayo ni kano from the production pagyud from the production up to the processing of the goat meat. Yes, ma'am. Kaya sa ako ang na-situated mo ko sa area, ma'am, nga ang Mantalongon Barili is Cebu. livestock capital of Cebu. So every Tuesday and Wednesday, minimum of 1,000 diha mahaling nga kanding lang. So ikaw ang tagiyaan ning Caprasarsa, sir. Yes, ma'am. Wow. So ikaw ning na-feature sa PIA last 2025 nga Cebuano Agripreneur Yes, ma'am. Lunches Bottled Goat. Wow. So, Ma'am Dalia, mo unsa man magpa-free taste daw si sir. Uy, kano sama na. Kano sa tamo atong Cebu. Ano, ma'am, na ko available niya, ma'am, taga-tagaan. Uy. Mikay. Ingna lang ko Mikay. Mabiyahe jud diri pa dong ano. So far, kumusta man ang market na sir? Oo. Sa pagkakaroon, ma'am, is na-busy lang dyan ko sa eskwelahan on niya. Wala pa gina siya nutritional analysis. It's because ang
pagpa-analyze ana ma'am is accredited by the DFA. However, before ka maka-DFA, magbuhat pa ka og license to operate. So before that, maka-license to operate pa ka, magbuhat pa ka building. Okay. Yes, ma'am. Mo gasto pag Na kay dako-dako. mga proseso lagi no. Yes, ma'am. Mo na usa sa mga kung magpa-license ka. Well, we wish you good luck sir sa imuhang kining o bago nga kuan hopefully no kagaton gid ni siya sa market kay kadto pa lang pagdungog nako sa kining kaldereta ug afritada murag lami na siya kayo. Pwede siya spicy ma'am, pwede siya sa original. Oh, napad siya Mas lang flavor siguro ang flavor spicy. kay. Pero ang spicy yam is digit siya spicy kay kinahanglan makakaon pod ang mga 6 years old nga mga bata. Yes. Oo. Kuan lang, bit spicy lang. Pangpakuan lang ba sa appetite kay kung sa no lami magyud paghalang-halang. Yes. Halang. Okay, so thank you so much Sir Marciano Tangpos no PhD student sa VSU specifically sa Department of Agronomy for sharing ani nga topic na tong goat farming and forage production in marginal environments kay lagi na magyapon namuhi diri sa ato Ma'am Dalia no og kining goat or kanding though nagoy mga on gid ani pod pero mas kuan gid sa ato ang atong other nga hayop but kuan pod ni no this is also a good source of protein. Protein, yes. Kung nay mga farmers ma'am, ganahan mo kontak o pure nga Anglo-Nubian ma'am, pwede ra makontak sa inyo ma'am. Yes ma'am, daghan sa Cebu ma'am mga pure nga Anglo-Nubian. Mas advantage nila ma'am kay for example sa ako ang mga farms, ako mga kanding at the age of 1 month sikad pag anak mutongtong na gina 10 kilo. Yes ma'am. And then kuan po di sir no apil na po nini ang libre ba po di mong pag-train sa mga in case na interesado nga mo kuan sir. Yes ma'am, libre ra sa tong kay sana extensionist man sad ta. Sag dimi kay kayo nay mangita nato diri southern Netanyo ngitag kanding buhion ato i-refer ni sir. Bitaw no kay hybrid. Oo, hybrid. Good source sa tong yun sir ganiha milk production, meat production. Income na. Mas maayo gyud og ma-establish gyud og kana bitong ma-establish gyud pag maayo ang market diri sa kanding. True. Para ang in case na ay ganan mo venture ni ini kato mga dinagko na gyud ba dili lang tong katong for household consumption kan dinagko na gyud ba like in Cebu sir nga pila to ka kilo ang mahalin in one day. Oo, aning goat nga meat. Yes, atong oras sa 6 minutos lang mga alas 4. Thank you so much once again kang Sir Marciano Tangpos and of course ato mga suking tigpaminaw. Sir, basta na kay ganahan i-shout out or i-greet before tama na milit? Shout out lang ko sa mga listeners and happy farming. Yes. Daghang salamat sir and sa atong partner station Radio Pilipinas Sugod. Daghang salamat sa ngalan sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora, alam niya atong tulumanon Tech Talk. Yes, and dinhi sa Radyo Pilipinas Sugod. Sa ngalan sa atong station manager Sir Dindo Alaras, kini yung alagad sa kahanginan Dalia Abiara ulit. Daghang salamat sab sa tukoban sa Master Control Kuya Noel Palogod and of course sa atong kauban this afternoon no si Sir Marciano Tangpos sa pag-share sa mahinungdanon nga impormasyon. Thank you very much sir o hopefully atong panghinaot no nga kining atong negosyo no magmalambuon gyud. Daghang salamat og mayong hapon kanatong tanan. Dali, girl!